guys! Welcome to my channel. So, thank you sa mga new subscribers ko. So, si Mimi po ito nagbabalik. So, gaano ba kabait, katrabaho ang mga Canadians sa mga puti? So, unang-una sa lahat guys, nanibago ako dito sa workplace, dito sa Canada. Dahil nga, syempre ilang taon doon tayo pinanganak sa Pilipinas, yung ways ng pagtatrabaho natin iba nang dumating ako dito sa Canada. Dito pala guys sa company, Canadian company, naku, bawal talaga dito guys ang malate. Bawal talaga ang late dito guys. Pupunain ka talaga ng iyong makasama sa trabaho, especially kung mga puti sila, kasi ano talaga dito, time is gold, kasi binabayaran, sinasahuran ka dito ng per hour so kailangan wala kang time na wini-waste, hindi ka magpatumpik-tumpik sa trabaho mo, bawal ang mag-late, o di kaya'y magsusumbong sila sa iyong supervisor. So naranasan ko na yan guys, especially kung makatrabaho mo yung medyo matatanda na, mga bossy sila, pero hindi naman lahat ng mga puti ay ganun, may mga mababait naman. Kung makakasama mo naman yung mga fellow Filipinos mo, mag-ingat ka lang, dahil hindi talaga maiwasan ang inggit sa trabaho dito din sa ibang bansa, no? Nagsusumbong din sila guys, especially kung hindi ka pa permanent resident at nagtatrabaho ka na tumatanggap ka ng cash sa employer o di kahit saan. Naku, mahirap guys magtiwala. Tiwala talaga, no? So, mahirap magtiwala sa mga kasama mong mga Filipino na ayan, magsusumbong sa iba, no? O di kaya'y magninegosyo ka dito, kailangan talaga may license, especially kung gusto mong ibenta, kasi may magsusumbong talaga. So, meron namang dinideport yung mga hindi pa permanent resident kasi nga tumatanggap sila ng mga bayad na ngayon. Yun nga ang sinasabi ko na cash, no? So, importante talaga dito yung time management. Hindi tulad yan sa ating mga Pilipino na okay lang, malilate ako, magsasabi ka na on the way na ako, actually naliligo pa lang, nagbibihis pa lang. Dito guys, hindi pwede. Iba talaga ang kultura dito. Pag time mo talaga sa trabaho, kailangan 10-15 minutes andyan ka na sa workplace mo. So, hindi ka pwedeng malate kasi pagsasabihan ka talaga, pag-warningan ka talaga. Pero meron talagang mga Pinoy na basubas ng trabaho, pero hindi natin maiwasan yan sa ibang bansa. Tulad dito sa Canada. Kaya ingat-ingat lang tayo sa mga gustong pumunta dito at magtrabaho, kukuha ng permanent residency o di kaya citizenship. Mag-ingat po tayo kasi sobrang higpit na ngayon ng immigration ng Canada. So, pinagbabawal na nga ngayon guys yung flag pulling o pagpunta dun sa border, kasi yun yung the best process, yun yung pinaka-easy na process. Pupunta ka dun sa border at dun mapapirma na yung papeles sa mga post-graduating na mga students, no? Ng mga temporary resident. So hindi na yan pwede pumunta ng border. So actually, may nakilala akong sabi din ng friend ko na sinamahan lang niya yung friend niya pumunta ng border, na-detain siya doon ng 6 days. So, pati yung nag-drive sa kanya doon sa US, no? So, kaya, pinagbabawal na niya ng immigration kasi dumadami na kasi yung mga papers na nagka-clog dahil doon, no? Kasi, easiest way para ipatataka ng papers, mag-process ng papers, 24 hours lang, okay na. So, ngayon hindi na pwede. Yung flag pulling, punta ka na, mag-i-exit ka sa Canada at mag-re-enter ka sa Canada. Yung flag pulling na tawag. So, hindi na yan pwede sa PGWP. Postgraduate Work Permit. PGWP. Pala. Ayan guys, sana may natutunan kayo sa aking share. Thank you very much. Huwag kalimutang mag-subscribe. Mimi again. Thank you. Bye.